Magandang gabi po sa ating lahat at dadapo po tayo sa ating Bible study at tayo po sumapit na po sa Daniel 9. At ito po binigyan ko ng pamagat na ganito ka rin ba? Sa araw na to ay pag-aaralan po natin kung paano tayo manalangin sa Diyos. Sa tuwing tayo nasa harap ng mabigat na problema, malaking problema o pangit na sitwasyon na hinaharap natin, ah, at kung anong klaseng puso meron tayo sa tuwing tayo nananalangin sa Diyos. Ano po, sa kapitulong ito ay pinakita po sa atin na si Daniel ay nanalangin sa ating Diyos dahil nga ang Jerusalem at ang templo ng Diyos ay magulo na at nag-iisa na dahil nga sila pinalayas na sa lugar na ito. Sa panalangin po din na Daniel ay makita po natin ang tatlong bagay po. Tatlong bagay. Ang unang-una po ay masunod ang kagustuhan ng Diyos sa buhay natin. Dito po ay nakita po natin na si Daniel ay pinag-aralan po ang mga kasulatan ni Jeremiah at naunawaan niya po na pagkatapos ng 70 years ang mga Judyo ay pwede nang bumalik sa kanilang mga bayan. Alam ni Daniel na ito'y kagustuhan, gusto ng Diyos. Ito yung kagustuhan ng Diyos. Ano pong pwede natin maintindihan po sa talatang ito na ang panalangin ay hindi para kumbinsihin ang Panginoon na masunod ang ating mga kagustuhan. Ang panalangin ay para makumbinsi natin ang Diyos na masunod ang kanyang kagustuhan. Dahil yung mga kagustuhan natin, minsan siya yung nagdadala sa atin sa kapamakan, kapalpakan, pagkamalian. Pero ang kagustuhan ng Diyos ay laging tama. Ayun po ang mga hanapin po na natin, kagustuhan po ng Diyos sa mga buhay po natin. Ang pangalawang punto naman po ay huwag sisihin ng Diyos sa nangyayari sa ating buhay. Nanalangin po si Daniel na may kumbaba. Inamin niya mga pagkakamali niya at sinabi niya na lahat ng mga sinasapit nila ay tama at karapat dapat ipulang ito sa mga ginawa po nila, sa mga pagkakasala po nila, pagsaway po sa ating Diyos. Ito po yung mababasa po natin sa verse 14 na lahat ng ginagawa ng Diyos ay tama, tama lang. Kaya pinarusahan niyo kami dahil sa aming pagsuway, sapagkat kayo, O Yahweh, na aming Diyos ay matuwid sa lahat ng inyong gawa. Ayun po. At sa tuwing nanalangin po si Daniel, hindi niya po nililinis o nililis ang kanyang sarili. Dahil lagi niya sinasama na, lagi niya binabanggit na nagkamali po kami. Ito po yung mula verse 5 po. Lagi niya sinasabi na nagkamali po kami. Kasama po siya doon. Hindi siya nagmamalinis sa pagkakasala po. Na pwede nga naman sabihin na yung mga ninuno ko, yung mga nagkasala, bakit anong kinalaman ko dyan sa 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 kaparusahan na dinadanas ko. Ako'y walang ginagawa. Pwede nga naman sabihin na ganun. At wala po tayong mababasa na si Daniel ay sinisisi niya ang Diyos. Wala tayong mababasa po na kahit anong hirap na dinadaanan niya, wala tayong mababasa na sinisisi niya ang Panginoon. Pero nandun pa rin yung pag-amin niya po na tama ang kinalaladyan nila. Tama lang. Dahil ito lang po ang resulta ng kanilang pagsuway sa ating Diyos po. Kaya maunawaan po natin na sa mga buhay po natin, kung ano man ang pangit na sitwasyon, anong problema yung harap natin, huwag natin sisihin ang Panginoon. Huwag natin sisihin dahil alam ng Diyos ang ginagawa niya. Siya'y nasa likod natin. Kontrolado niya ang mga nangyayari sa atin. Lagi siya nakagabay sa atin. Huwag natin sisihin ang Panginoon. Ang unang sisihin natin ang sarili natin na tayo nagkakamali po. Ang pangatlong punto po ay bidyang kaluguran lagi ang Diyos. Sa panalangin ni Daniel, may kita din natin na hindi siya agad dumiretso sa kanyang kahilingan, sa napalayain ang Jerusalem. Nag-focus muna siya sa anong klaseng Diyos ang sinasamba niya. Na tama, mapagmahal, mahabagin, at sa pag-amin sa mga kasalanan. Pagkatapos doon lang niya pinasok ang kanyang kahilingan. Na makikita lang po natin sa mula verse 16 po na hindi masunod ng kanyang kagustuhan, ngunit mabigyan ng kaluguran ang Diyos. Dahil alam niya na pag napalaya po ang Jerusalem ay magliliwanag muli at makikita muli ang Diyos sa lugar na yun. Ayun pong hangarin po natin at yun po yung nananalangin. Huwag tayo makita
tayong mabigyan ng kaluguran ang sarili po natin. Mabigyan po ang kaluguran ang Diyos sa mga ginagawa po natin, sa mga aksyon po natin, sa mga ginagawa sa araw-araw po. Ang Diyos lang lagi mataas sa mga buhay po natin. Ayun po, tatlong puntong ito. Kaya may tanong po sa ating sa araw na to, mga kapatid, ganito ka din ba manalangin tulad ka rin ba ni Daniel? Ganito rin ba ang puso mo pag nananalangin ka? Nagpapakumbaba ka ba? Inaamin mo yung mga pagkakamali mo? Ganun ba kadali sa iyo pag-amin? Ganito ka ba? Ganito ka din ba magsisi sa mga pagkakamali mo? Ganito ka din ba humiling sa ating Panginoon? Ganito ka din ba, kapatid? Salamat po sa ating lahat. God bless po. Amen.